Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Bago po ang ating balitaan, ay kukumustahin po muna natin ang mga rehiyon na apektado po ng nagdaang bagyong Opong. Dahil kung atin pong matatandaan, ay kumbaga ay nanalanta ang naturang bagyo nitong nagdaang Biyernes at alam naman natin na marami po ang apektado, partikular po sa ating kumbaga katimugan na bahagi ng ating bansa. Kaya para sa unang panayam po natin sa edisyon ng Ang Pilipinas, Ang Pilipinas Ngayon, para sa araw na ito, ay makakasama muna natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense sa Bicol Region, walang iba kundi si Sir Gremil Alexis Naz. Sir Gremil, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Gremil. Ito po ang una po namin katanungan para sa inyo. Ano-ano pong mga lugar sa Region 5 o sa Bicol Region ang pinaka-apektado po ng pananalasa nitong bagyong Opong? Based po sa initial data na nakuha po natin from the different na mga LGUs po, ang Masbate po ang pinaka natamaan po nitong si Bagyong Opong dito sa Kabikulan. Kung hindi po kung hindi po kami nagkakamali, tama po ba na nasa state of calamity po ngayon ang lalawigan ng Masbate? Opo. Sa Masbate po particularly po, since ito nga po yung pinaka-apektado, ilang katao o pamilya po yung kumbaga na displaced po o nasa evacuation center sa naturang lalawigan? Hello ma'am, medyo nawawala-wala ma'am si boses niyo po ma'am. Sige po. Ayan, ulitin ko lamang po ang ating katanungan kasi nabanggit nga po natin na ang Masbate ang pinaka-apektado po sa lahat ng probinsya sa Region 5 pagdating nga sa pananalasa nitong bagyong Opong. Ilan po bang eksakto po na bilang ng mga tao o pamilya ang apektado po sa naturang lalawigan? Meron po bang mga nasa evacuation centers pa po hanggang ngayon? Based po ma'am sa aming report sa affected population, umabot po sa 339,949 families or 1,296,134 persons po ang apektado po nitong si Bagyong Opong. And sa mga nasa evacuation centers pa po, meron pa po tayong reported na 7,369 families or 30,408 persons. Pero for Masbate po, ay nasa 12,873 families or 7,000 and 29,394 persons po. So 7,000 families and 29,000 persons po sa Masbate.
Sir Gremil, eto naman po, ano-ano na po yung mga tulong po, no, na naibibigay sa kanila ng OCD diyan po sa Region 5 in cooperation with other concerned agencies po ng ating pamahalaan? Si OCD po nakapagbigay rin naman po ng tulong gaya ng pagpapadala ng non-food items dyan po sa Masbate. Binigay po namin yan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Nag-deploy din po tayo ng mga personnel para tumulong sa Emergency Operations Center para din sa pag-assess and pagsama sa ating aerial survey na ginagawa po dyan everyday sa Masbate. And sa ngayon po, yung isa namin kasama from the OCD ay tumutulong po sa pagbigay ng mga food and non-food items sa mga island barangays po ng Masbate. Eto naman po, no, kumusta naman po yung koordinasyon ng OCD sa local governments naman po na nandyan sa Masbate? Paano po yung naging koordinasyon? Paano po na-i-distribute yung karampatang tulong para dun sa mga kababayan po natin na naging apektado ng naturang bagyo? Ang maganda po ay meron pong Starlink na mga binili po as part of the preparation ng mga nakaraang taon ng Provincial Government of Masbate, at meron din pong mga nakadeploy nito sa iba't ibang mga munisipyo dito po sa Masbate. Nag-deploy din po tayo sa tulong ng DICT, ng OCD, DSWD and other agencies ng additional Starlinks para ma-ensure po natin yung unhampered communication with the Provincial Government Unit of Masbate. Kaya yun po ang maganda po dahil tuloy-tuloy po ang pakikipag-usap po namin sa Masbate. Kahit na meron na rin po kaming personnel on the ground po dyan, iba pa rin yung mas mabilis nilang napapadala po sa amin yung report via internet connectivity. How about naman po yung supply ng kuryente? Kumusta naman po dyan sa Masbate? Naapektuhan po ba ito nung nanalasa po itong bagyong Opong? Sa mainland Masbate, ma'am, ay wala po talagang kuryente. Pero sa Burias Island, sa San Pascual at sa Claveria ay meron pong kuryente. And dyan naman po sa Ticao Island, ang reported po sa amin, si San Jacinto pa lang po ang may kuryente. So 18 out of 21 cities and municipalities po sa Masbate ang nakaka-experience ngayon ng power outage po. How about po pala, ito po pala, no, speaking of coordination, dahil nabanggit natin ito kanina, paano naman po, no, ano po yung naging papel naman po ng ating mga uniform personnel po sa pagtulong po sa ating mga kababayan na apektado, no, na lubhang apektado nitong bagyong Opong dyan po sa Masbate? Ang ating mga uniform personnel, napakalaking tulong po as force multipliers po ng ating mga lokal na gobyerno, and sila din po ang katulong natin sa pagdadala ng mga food and non-food items sa mga affected na mga lugar, affected na mga barangays. Example of which would be the Philippine Air Force na every time naman po dito sa Kabikulan ay pinapahiram sa atin yung air assets para makapagdala po ng mga DSWD food packs sa mga malalayong lugar. Bago ko po hingan po yung inyong paalala para sa ating mga kababayan dyan, Sir Gremil, kumusta naman po, no? Kasi medyo nag-focus nga po tayo dito sa Masbate dahil ito yung pinaka-apektado. Pero how about naman po yung other provinces po dyan sa Bicol region? As for the other provinces po, may naiulat sa atin na ma-injured individuals, 8 po dyan sa Sorsogon. But nevertheless po, yung assistance na binibigay naman po ng ating local government units, the DSWD and other agencies, ay binibigyan pa din naman yung mga affected population. Kahit na sobrang apektado ni Masbate, and nagpapadala pa din tayo ng tulong sa ibang mga probinsyang na dinaanan din ng lakas ng hangin at pag-ulan dito po sa Kabikulan. Hindi ko na po masyadong kukunin ng oras nyo, Sir Gremil, dahil alam po namin na very busy pa rin po, no, ang OCD dyan sa Region 5. Pero bago po yan, ano-ano na lamang po ang inyong paalala o mensahe para po sa mga taga Region 5 na naging apektado po nitong pananalasa ng bagyong Opong? Sa lahat po ay tuloy-tuloy pa po ang response operations na ginagawa po ng RDRMC Bicol.
sa iba't ibang parts ng ating rehiyon, specifically sa Masbate. And makakaasa po tayo na tuloy-tuloy po ito para ma-ensure ang mabilis na recovery ng ating region. And with that po, maraming salamat po Sir Gremil sa pagsama niyo po sa aming programa. Stay safe po and God bless po. Thank you very much po. At ating po nakasama ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense sa Bicol Region, walang iba kundi si Sir Gremil Alexis Nas. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kung kanina ay dumako tayo sa Bicol Region, ngayon naman ay dadako naman tayo sa Region 4B o Mimaropa. At upang kumustahin po natin ang kalagayan po ng ating mga kababayan na naging apektado ng pananalasa ng Bagyong Opong diyan sa Mimaropa, ay kasama naman po natin ang Officer in Charge ng Office of Civil Defense Mimaropa, walang iba kundi si Sir Mark Rembrandt P. Victore. Sir Mark, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon naman po, Ma'am Steph, at sa mga nakikinig po ng ating programa. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sir Mark, gusto po namin munang malaman ano-ano pong mga lugar o lalawigan diyan sa Mimaropa ang pinaka-apektado po nitong pananalasa ng Bagyong Opong. Oo, Ma'am Steph, So, ito nga pong Bagyong Opong ay naka-apekto po sa ng mga lalawigan ho ng Mimaropa. Specifically ho, itong mga lalawigan ng Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Sa katunayan ho, dito sa lalawigan ng Romblon ay 2 beses ho naglandfall itong si Bagyong Opong. Una ho dito sa Sibuyan Island, dito sa bayan ng San Fernando, at pangalawa ho dito sa Tablas Island naman, dito naman ho sa munisipyo ng Alcantara. Pagdaan po niya sa Romblon, si Bagyong Opong naman po ay naglandfall po ulit dito naman po sa bayan ng Mansalay. Ito naman po ay sa lalawigan po ng Oriental Mindoro. So nagdala po siya ng malalakas na hangin at ulan. Yun nga po sa mga nabanggit kong lalawigan dito po sa Romblon, Oriental Mindoro at sa Occidental Mindoro. So kahapon po, at katunayan po, tayo po kasama po ng mga kasamahan natin sa DSWD, Mimaropa, at sa tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Air Force at sa Southern Luzon Command, nagsagawa ho tayo ng aerial assessment. Inikutan ho natin yung mga nasabing lalawigan at nakita ho natin yung pinsala ho na nadala po ni Bagyong Opong dito po sa mga lalawigan nga po ng Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Kasama na po dyan yung mga napinsalang mga bahay at saka po yung sa sektor po ng agrikultura, yung mga pananim po na
na nabaha at yung iba naman ho, yung mga tanim na natumba. Sir Mark, Oo. opo, matanong ko lamang po, meron na po bang nagdeklara no, ng state of calamity dun sa mga lugar na apektado po dyan sa Mimaropa? Oo, dun sa mga nabanggit kong lalawigan, ngayong araw po, nagpulong po yung sangguniang palalawigan ng Romblon. At ito po ay na-recommenda din ho ng Provincial DRRM Council sa pamumuno po ni Governor Trina Firmalo Fabi na yung sangguniang palalawigan po ng Romblon ay nagdeklara po ng state of calamity. Ngayong araw lang po. So kakalabas lang din po, kakatanggap lang din ho namin nung informasyon na ito. Sir Mark, ilang katao po ba o pamilya ang naging apektado po ng panalasa ng bagyong Opong no sa kabuuan po nitong Region 4B o Mimaropa? Dito ho sa ating rehiyon ng Mimaropa na ito ay binubuo ng dalawang Mindoro province, yung Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, nandiyan din ang Marinduque, Romblon, and Palawan. So sa huling tala po natin, meron po tayong 89,707 families na naapektuhan po, no? Ito po ay binubuo ng mga humigit kumulang 325,000 na tao, spread across din po sa ating 5 lalawigan. So kung titingnan ho natin yung tala, ito ho ay actually yung mga yung mga latest figures natin patuloy pong pumapasok, no. Yun po ating mga local DRRMOs ay walang tigil ho na sa pagdila o pagpasok po ng ng mga report po nila. So ito po ay dumadagdag pa, pero sa huling tala po natin, galing po sa Occidental Mindoro, meron pong more or less 88,500 families. Dito naman ho sa Oriental Mindoro, medyo madami po, more than 59,000 families po yung apektado. While dito ho sa Marinduque, we have 1,400 families. Dito naman ho sa lalawigan ng Romblon, meron po tayong sa huling latest figures po natin, meron po more than 17,000 na pamilya. While dito naman ho sa lalawigan ng Palawan, we have 2,900 families. So medyo madami po, yun nga po, no? Nasa more than 89,000 na pamilya po nang naapektuhan po nitong bagyong Opong. At sa bilang po na yan ay ilan po no yung mga kasalukuyang nasa evacuation centers pa po? So yun din po yung huling natin, information na natatanggap galing po sa ating mga kasamahan, either from the local DRRM councils or sa atin po mga kasamahan sa regional DRRM council na nibibigay ko sa atin ng mga ulat. Meron pa po tayong 605 families na kasalukuyan ho ay nasa loob pa rin po ng mga evacuation center. So marami ho dito ay sa lalawigan ho ng Occidental Mindoro at sa lalawigan ho ng Romblon. Meron din ho tayong mga pamilya na namamalagi ho, no? Hindi ho sila technically nasa evacuation center pero lumikas din ho. Either sila po ay nanunuluyan, pansamantalang nanunuluyan sa kanila pong mga kamag-anak or kaibigan. So meron ho tayong ngayong 173 families pa na still considered displaced population po. Pero hindi na po sila nasa loob ng evacuation centers. Although nabanggit niyo na po kanina yung coordination with DSWD, maaari niyo po bang i-expound ito? Kumusta po yung coordination po no ng OCD Mimaropa Region sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, maging dun sa mga local government units po na nandyan sa Mimaropa? Tayo ho dito sa Office of Civil Defense through our yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at dun sa atin pong response cluster, kasama ho natin dyan yung ibang ahensya ng gobyerno. Hindi lang po ng sasangay ng gobyerno, kahit po yung ating mga non-government organizations at yung mga volunteer groups po natin, at saka po itong ating pong response cluster na pinamumunuan po ng ating mga kasamahan sa DSWD Mimaropa. So maganda po yung mga naging tugon. Meron po tayong mga naibigay na ng mga paunang tulong po, no, yung mga immediate needs po ng ating mga kababayan na naapektuhan nga po ng bagyong Opong. Nandiyan na po yung
pamimigay ng mga family food packs, at saka po yung ating po mga non-food items. Nandyan po yung mga hygiene kits, family kits, at mga shelter repair kits para po maipamahagi din sa ating mga mamamayan na mga kababayan na naapektuhan po ng bagyong Opong. Meron din po mga binibigay yung mga kasamahan po natin sa Department of Health na mga gamot para po hindi po magdulot lalo po yung mga nasa evacuation center ay hindi po magdulot sa baka po magresulta sa mga sakit. And yung po natin yung ating po mga kasamahan sa local disaster risk reduction and management councils, yung ating po mga local government units na pinamumunuan po ng kanilang respective either provincial governor or city and municipal mayors. So they're also working around the clock, 24/7 po yung kanilang pagbibigay ng tugon. So inuna po yung pag-clear ng ating po mga kalsada kasi madami hong mga natumbang mga puno at mga linya ho na naputol ho na linya ng kuryente at mga natumbang poste ho ng kuryente. So inuna ho ng ating mga kasamahan na i-clear po yung mga kalsada, mga munahing kalsada ho natin para po para po yung ating mga mobility assets ay makadaan po ng ligtas at ating po mga responders ay mapuntahan po yung mga lugar na nasalanta para ma-secure ho. So sa ngayon ho, ito kung isa nating nagiging challenge natin is yung pag-restore nga po ng kuryente dito po sa mga nabanggit kong lalawigan, especially ho sa lalawigan ng Romblon. Sa kasalukuyan ho, dito ho sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, yung mga munisipyo naman ho ay unti-unting naibabalik na yung supply ng kuryente. Sa Oriental Mindoro ho, sa huling tala ho natin, meron na pong 71% ng mga households na naibalik po yung kuryente, while dito po sa Occidental Mindoro, meron na po 81% na naibalik po yung kuryente. Dito naman po sa lalawigan ng Romblon, yung atin pong mga local electric cooperatives po ay kasama ginagawang pagsasaayos at pag-repair ng mga na damage na electrical lines or electrical posts. Meron na lang kung ilang bayan sa Romblon, ilang munisipyo ho na hindi pa ho na ibabalik yung supply ng kuryente, pero ito ay tuluyan po tinutugunan ng ating mga local electric cooperatives. Hindi ko na po masyadong kukunin ang oras niyo po, Sir Mark, dahil alam po namin na very busy pa po kayo dyan sa kumbaga yung mga assessment pa po dyan sa Mimaropa. Maraming salamat po. God bless po, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Ma'am Steph, at magandang hapon po sa inyo at sa mga nakikinig po ng inyong programa. At ating po nakasama si Sir Mark Rembrandt P. Victore, ang officer in charge ng Office of Civil Defense dyan naman sa Region 4B o Mimaropa Region. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, nailaang tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo ngayong buwan, sumampa pa sa 176 million pesos. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Walang patid ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng sunod-sunod na bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa higit 176 milyong piso ang halaga ng nailaan nitong tulong sa mga apektadong lalawigan. Kabilang dito ang nasa 232,000 family food packs sa mga displaced families. Bukod dito, pinoproseso na rin ng DSWD ang pamamahagi ng financial assistance lalo na sa mga namatayan ng mahal sa buhay sa kasagsagan ng bagyo at mga lubos na nasira ang tahanan. Nag-iikot na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga lawigang nabis na napinsala para alamin ang maaaring ilaan pang tulong ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, lumobo na sa higit 3 milyong individual ang apektado ng habagat, bagyong Mirasol, Nando at Opong sa 15 rehiyon sa bansa. Meron higit sa 100,000 pang residente ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinangako naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan niya ang pera ng bayan at titiyaking mapupunta para sa kapakanan ng mga Pilipino. Tiniyak din ng Pangulo na hindi na mauulit ang pang-aabusong ginawa sa pondo para sa multi-billion peso flood control at iba pang infrastructure projects. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay nagsisilbi lamang na tagapag-alaga sa buwis ng bayan na dapat ilaan para sa pagpapaganda ng buhay ng pamilyang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, flood control projects magtutuloy-tuloy pa rin, subalit titiyaking maayos ang program of work. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi titigil ang flood control project sa gitna ng hindi na pagpapondo dito ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, tuloy ang mga proyektong may kinalaman sa pagtugon sa problema sa baha. At sa katunayan ay mayroong mga nakatakdang aprobahan ng mga flood control projects. Ipinahayag ng Chief Executive na basta't makita naman na maayos ang proposal, ganun din ang program of work, ay wala naman dahilan para hindi ituloy ang mga programa hinggil sa flood control. Dagdag ng Pangulo na magiging maayos din ang completion at kasama na dapat sa proseso ang may acceptance ng local government. Bagamat kanselado na ang proposed 255 billion peso budget para sa proyektong pambaha sa 2026, uhugutin ang gastusin sa 300 billion peso pang naitatabi para sa taong ito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin ay maayos. Maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ikinalungkot naman ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang Special Advisor. Gayunpaman sa isang pahayag, sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na tiyak na ipagpapatuloy ng ICI ang trabaho nito para matiyak ang transparency at accountability sa infrastructure projects ng gobyerno. Binigyang diin ni Secretary Gomez na mas mabigat ang tiwala ng publiko sa ICI kumpara sa sinumang individual at dapat hindi mahadlangan ang komisyon sa tungkulin nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, titingnan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagbalanse sa transparency habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga individual sa gitna ng panawagang isa publiko ang pagdinig sa korupsyon sa infrastructure projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, batid ng ICI ang kahilingan ng marami na gawing available online ang kanilang pagpupulong.
pero iniwasan aniya ng ICI ang trial by publicity at hindi nito pahihintulutang magamit para sa anumang pampulitikang interes o agenda ng sinumang individual o grupo. Sinabi pa ni Hosaka na ang mga paunang pagdinig sa ngayon ay layuning makabuo ng mga kaso para sa posibleng pagsasampa ng mga kasong kriminal, sibil at administratibo. Ang mga kasong ito ay kalaunang isusumite sa mga nararapat na ahensya para sa kaukulang aksyon gaya ng Ombudsman. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang pagbisita ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands kamakailan ay propesyonal, hindi sapilitan at maayos na isinagawa. Tinukoy pa ng DFA ang pahayag ng International Criminal Court o ICC na ang dalaw sa kanilang detention center ay mahigpit na isinasagawa ng may pahintulot o hiling ng taong nakakulong. Kaugnay naman sa kalagayan ng dating Pangulo, sinabi ng DFA na wala silang impormasyon ukol dito at mas mainam na itanong ito sa tagapagsalita ng ICC. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nais ni Philippine National Police o PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na isailalim sa rehabilitasyon at counseling ang mga menor de edad na kasali sa marahas na rally noong Setyembre 21. Pinakawalan na ng PNP ang 55 menor de edad at 25 na nasa wastong gulang na mga individual na nahuli dahil sa kanilang demonstrasyon. Ayon kay Nartates, naayon sa batas ang naging pagpapalaya sa mga kabataan at matatanda lalo na ang probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sabi ni Nartates, tiniyak ng PNP na ang mga nahuli ay na-turn over sa mga angkop na otoridad, gayon din ang kanilang kaligtasan at karapatan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy na tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad sa Zero Balance Billing Program sa iba't ibang ospital ng gobyerno sa iba't ibang panig ng bansa. Nitong weekend, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac, Ilocos Norte. Nasaksihan ng Pangulong Marcos ang ilang pasyente na nakabenepisyo sa Zero Balance Billing. Binisita rin ng Pangulo ang Kangaroo Mother Care and Neonatal Intensive Care Units na siyang namamahala sa kalusugan ng mga buntis, sanggol at critical health care services. Ayon kay Dr. Jose B. Orosa III, medical professional staff, mahigit 400 pasyente sa naturang ospital ang inaasahang makikinabang sa Zero Balance Billing Policy noong araw na iyon lamang. Aniya, nasa 61,000 pasyente na ang nakabenepisyo sa kanilang ospital mula nang ipatupad ito ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 100 bilyong pisong insertion ng mga senador natuklasan ni Senador Ping Lacson sa 2025 budget. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Bing Lacson ang natuklasan niyang nasa mahigit 100 billion pesos ang isiningit ng mga item ng halos lahat ng mga senador ng 19 Congress sa ilalim ng 2025 National Budget. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Lacson na ikinagulat niya ang impormasyong ito na lumabas base sa mga dokumentong nakalap niya. Anya, sa ngayon ay nakatag na for later release o FLR ang mga insertions na ito. Ayon sa Senate President Pro Tempore, sa ngayon na hindi pa niya nakikita ng buo ang listahan pero madami rin anyang mga kongresista ang gumawa ng parehong insertions. Binigyang diin ni Lacson na bagamat hindi otomatikong illegal ang insertions o ang mga amendments sa budget, nagiging questionable naman anya ito kung umaabot ng 5 hanggang 9 billion pesos ang bawat insertion. Gitang mambabatas, sa budget deliberations ay tatanungin niya ang mga kinauukulang ahensya kung bakit pinayagan ng ganitong insertion, ilan na dito ang na-release na at kung paano ito pinapatupad ngayon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, plenary debates sa 2026 National Budget target tapusin ng Kamara ngayong linggo. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Inaasahang tatapusin na ng Kamara ngayong linggo sa pamumuno ni Speaker Faustino D. III ang plenary debates para sa panukalang 6.793 trillion 2026 National Budget. Ngayong Lunes tatalakayin sa plenaryo ang panukalang pondo ng DPWH, Department of Agriculture, DOH at iba pang executive offices. Pagdating naman ng Martes, September 30, nakatakda namang isa lang ang budget ng Office of the Vice President kasama ang DSWD, Department of Migrant Workers, DICT, DOLE, DILG, pati ang Civil Service Commission. Sa Miyerkules naman October 1, sasalang na ang budget ng Office of the President at iba pang executive offices, gayon din ang DFA, DOST at Department of Transportation. Kasama rin dito ang deliberasyon sa pondo para sa Kongreso, Government Corporate Sector, lump sum funds at ang turno en kontra. Matapos ang plenary debates, ipapasa ang General Appropriations Bill sa Senado para sa kanilang pagsusuri at pagkatapos ito ay magtitipon naman ang Bicameral Conference Committee upang ayusin at pag-isahin ang mga probisyon ng panukalang budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa Regional News, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga mag-aaral at guro sa isang paaralan sa Santa Ana, Cagayan na napagkalooban ng tulong sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pananalasa ng Bagyong Nando. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Karaman ng mga estudyante ng Montessori
probinsya ng Cagayan, kadagiti apektado iti naglabas sa banyo ang Nando. Kapoy iti dayta kaduanan ng Education Secretary Sal Angara na panaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti dadarain na iti probinsya. Isang anak ko Shiri National High School iti ilig isang anak. Ang dauluan ti Presidente iti panangipaay ti Leonard Street, karaman ti relief goods para kadagiti teaching to non-teaching personnel at tulong ang nagdapo iti Department of Education. Pasipay dahi iti psychological first aid session para kadagiti apektado ng estudyante babaon iti programa as a HIP, Receiving Affected Group and Individual through Psychosocial Support. Iti kolaborasyon dagiti na dumaduma ang Schools Division of Risken, DOH Hospital iti Riyon na iasilig pa dagiti medical and dental services kadagiti katao, babaon dahi iti yakap pinayaman ng Kalsugan Caravan. May salaan isang taan na Fishery National High School kadagiti pagadala, iti siya ang pagkawan, iti siya at butong amin ni Super Typhoon Bando. Balitod siya dati iti gagaraw dati iti sa Likan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Salamat po sa pagbibigay ninyo salamat po Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat po. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City Vegetable Trading Trucks. Unti-unting bumabawi makaraan ang pagdaan ng Bagyong Nando. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimabati bilang dagiti simangpat nga farmers truck iti Benguet Agri Pinoy Trading Center kabayatan ken kalpasan iti panagdalapos iti bagyo an Nando ken kastamatan ti epekto iti habagat. Sigon ken Octavia Abalos, Officer in Charge iti Trading Operations Division iti BOP-TC, 59 nga farmers truck iti simangpat iti Martes nabababa iti noidileg iti 56 iti Lunes no pekastang imato iti sangagasot nga maysa iti Setyembre 24 kabayatan na mabamat tigiti traders nga mangitultulod tinateng kadigiti nagdudu mga market outlets. Sigon kani Abolos, bimaba iti upan nga pulo kat inem, idi Setyembre 22, ken talupulo kat maysa idi Martes, Setyembre 23. No pay kaslang matumat lang daytoy iti talupulo kat siyam, idi Setyembre 24, ken nagtultuloy matan iti panagnato digitoy. Sigon ti Officer in Charge, tinasong Trading Center, Sajay Mangkayan, Bugyas, Bakon, Bauco, ken Tinok, Ifugao, iti top 5 nga pagtataudan nagatinateng Sajay Benguet Agri Pinoy Trading Center. Imparamnam naman nga natalged ken presko amin nagatinateng nga may isang sangpet Sajay BOP-TC. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC, Department of Agriculture o DA Bicol Region, nagpalabas ng price freeze sa mga agri-fishery commodities sa lalawigan ng Masbate. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Nagpaluwas nin price freeze order si DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla para sa mga produktong pang-agrikultura sa Masbate. Inikatakod kan deklarasyon kan state of calamity sa probinsya. Sigon sa DA Bicol, kaibanan sa price freeze ang bagas na lokal asin imported, karning urig asin manok, sugok, mantika, asukar, pulang sibuyas, bawang asin mga sirang tulingan, yellowfin tuna asin tilapia. Nakapako subuot ang mga presyo kanasambitan ng mga produkto sa mga presyong basado sa Bantay Presyo Monitoring kan DA Bicol kan September 25, 2025 antes man lamasa ang bagyong upong sa Bicol. Sigon sa Republic Act No. 7581 o Price Act, ang madadakop na nagtatago nin mga produkto sa paagi kan hoarding, artificial scarcity, price manipulation o pagpapabakal nin mas halangkaw kesa sa ipigtalaan na presyo ang pwedeng mapanagot, magmulta o makansilar ang business permit. Gikan sa RP VIRAC, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Kapulisan sa Central Visayas nagbabalalaban sa text modus ng fake
pending warrant scam. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gipahimangnuan sa Police Regional Office 7 ang publiko sa Central Visayas batok sa modus ning uwahi nga pagpakaaron ingnon nga ang biktima dunay pending warrant of arrest. Matod sa PRO 7, scam kining maong mga mensahe sa text tungod kay dili kinilakip sa lehitimong pamaagi sa pag-serve sa warrant sa kapulisan. Base sa report, gimanduan matud pa sa maong scam text nga muadto sa Regional Intelligence Division ang biktima aron malimpyo ang ilang pangalan. Aron mahunong na ang giingong pagpangilad nga nisangput sa miskomunikasyon, gimanduan ni PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang Regional Anti-Cybercrime Unit aron imbestigahan ang maong text scam. Nunot usab niini, nanawagan si Maranan nga dili mutubay sa maong mga mensahe nga ilang madawat ug dili usab muhatag sa ilang personal nga impormasyon aron kalikayan ang pagpanghak o identity theft. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Artesanias de Iloilo ng Department of Trade and Industry o DTI naging matagumpay. Mahigit 5 milyong pisong kita na itala naman. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni JP Hervas. Nagmadinalagon ang Artesanias de Iloilo 2025 isang Department of Trade and Industry o kung DTI Iloilo. Ang aktibidad gaghiwat sa isa ka mall sa syudad nakatipon sang 5.4 million pesos kakita, mas mataas sa 3 million pesos kaging target nga marabot sang ahensya. Suro kay Maria Doretta Chavez OIC sang DTI Iloilo, ang kadalagan maangot sa kooperasyon kag pagpadigwa sa isa ka tos ka micro, small and medium enterprises o kon MSMEs nga nagpasakop sa aktibidad. Ginpabugal man ni Chavez nga ang tanan nga MSMEs lunsay nga nagpasundayag sang mas ginpatahumpa nga produkto kag nagtanyag sang digital payments sa mga tuig. Ang pila ka produkto sa Artesanias de Iloilo mahimo gihapon mabakal sa Balay Ilonggo sa Festive Mall kag sa mga auto pub sa Kabanwahanan. Sa pagtakop sang Artesanias de Iloilo, ginparugan ni Chavez ang padayon nga suporta sang publiko sa mga lokal nga produkto. Nagikan sa Iloilo, JP Harvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Bureau of Immigration o BI Davao Region magsasagawa ng alien mapping sa Samal Island, Davao del Norte. Narito ang kabuang ulat ni Armando Fenequito mula naman sa Davao. Gianunsyo karon sa Bureau of Immigration o BI Davao Region nga magpahigayon sa alien mapping sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte sunod bulan. Sa pakigalayon sa lokal kagamahanan ni pahigayon ng alien mapping karong umaabot na Oktubre 27 hangtod 29, 2025 sa New Public Market New City Hall Compound sa maong islang syudad. Sa pahayag sa BI Davao, gibutyag nga ang alien mapping usa ka official inventory o census sa tanang foreigners nga nagpuyo sa isla. Busa obligado ang tanang foreign nationals nga musalmot sa aktibidad ug mo comply niini aron nga masiguro ang proper documentation ug pagsunod sa mga immigration policies ug regulations. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur nakipagkasundo sa Commission on Population and Development o CPD Caraga at 13 pribadong mga kumpanya para palakasin ang Family Welfare Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano.
Sa tinguha nga moarang ang kinabuhi ug mamahimong madasigon sa trabaho ang mga trabahante apil ilang pamilya, nagpinirmahay sa Memorandum of Agreement ang Department of Labor and Employment Surigao del Sur Field Office, Commission on Population and Development o CPD Caraga ug 13 kadagkong kumpanya sa probinsya. Nauyunan ang pagpalig-on sa private engagement diha sa Population and Development kon PAPDEV. Nakalatid sa MOA para i-institutionalize ang usa ka responsive workplace-based programs subay sa Philippine Population and Development Plan of Action 2023-2028. Ipaasdang dinhi ang responsible parenthood ug family planning, suportahan ang labor force empowerment, ingon man active and healthy aging ug palapdan ang pagpalambo sa matag trabahante kinsa gikonsiderang marginalized sector sa populasyon. Sa MOA, ipatuman sa 13 ka mga kumpanya ang kahibalo mahitungod sa reproductive health, adolescent development, gender equality ug labor empowerment initiatives. Gihingusgan sa DOLE Surigao del Sur para iprioridad sa mga kumpanya ang reproductive health and responsible parenthood ug ang education and gender equality. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Mga grupo ng kababaihan sa Lanao del Sur at Marawi City isinagawa ang Walk to Remember, Walk for Peace bilang paggunita sa National Consciousness Month. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Piagulunan umpungan ng mga bayabituan sa Federation of Women Realty of Lanao Incorporated Agusto Provincial Gender and Development Office sa Lanao del Sur winingulalan na Walk to Remember, Walk for Peace. Yang kaya pinglo lakalin mo do mga bay na madakal may mga padula mga babay mga pupun sa Lanao del Sur ug Marawi City. Ay akabo si Atty. Winnie Dabalt Papandayan presidente FWRL nagyang kaya pinglo lera na ugo po mga bay sa gika pa na marikuha ka parolya ko kalalintad o kapupagingad kada na tagudya so kapupagintaw lataw sa Ranao. Gipan ng kaya pingulolera na pananalumpon ko National Peace Consciousness Month ay ningaranan sa ang paglalakbay kababayhan ng Lanao tahanan ng kapayapaan. Ininggulalapan sang kaya kalimulso akambot talo sa katuro sa lalag mana sa speech and poster making competition o mga kangudan na grade 10 taman sa grade 12 ang makapupon ko mga eskwelahan sa Lanao del Sur ug Marawi City. Adin na mga pamumugayan ko pumakatablo na cash prizes, trophies ug certificates. Gibon si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang unsolicited proposal ng Light Rail Manila Corporation o LRMC para makumpleto ang hindi tinuloy na kontrata para sa konstruksyon ng Unified Grand Central Station sa North Avenue EDSA, Quezon City.
Sinabi ni Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan, layunin nilang makipagkasunduan sa LRMC bago matapos ang taon. Ang LRMC ay ang nangangasiwa ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1. Nitong Mayo, nagpalabas ng Notice of Termination ang DOTR sa mga kontraktor ng Unified Grand Central Station na kilala din bilang Common Station para sa Metro Rail Transit o MRT at linya ng mga LRT at ng Metro Manila Subway. Tinapos ang kontrata ng BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company o BFC-FDSC dahil sa sobrang pagkaantala ng proyekto. Sinabi ni Batan na kasalukuyang pinag-aaralan ng DOTR ang halaga ng Common Station dahil ang proyekto ay nasa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP at kabilang sa kasunduan ay ang makatwiran na pagbabalik ng kanilang pamumuhunan. Ayon kay Batan, susunod nilang hakbang ay sa oras na nagklaro na nila, isasubmit nila ito sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev at sa oras na naaprobahan ito ay malalaman na nila kung magkano ito aabutin. Pinirmahan ng BFC-FDSC Consortium ang kasunduan na 2.8 bilyong piso sa pagitan ng gobyerno noong 2019 para sa paggawa ng Area A ng Unified Grand Central Station Project. Layunin ng proyekto na idugtong ang main commuter rail line ng Maynila kabilang ang LRT1, MRT3, MRT7 at sa huli ang Metro Manila Subway. Una ng target nitong matapos noong first quarter ng 2021 at dinisenyo ito na mayroong 3 section na gagawin na magkakahiwalay ang Area A ng BFC, FDSC, Area B ng Ayala Corporation at Area C ng San Miguel Corporation ang concessionaire para sa MRT-7 project. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May opsyon na rin sa mabilis na pautang ang mga miyembro ng Social Security System o SSS. Kasunod ito ng paglulunsad ng SSS Loan Lite, katuwang ang Union Bank na layong magbigay ng abot-kaya at ligtas na pautang para sa mga miyembro nito. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Montes de Claro, hangad din ng bagong micro-lending program na makatulong sa mga miyembrong madalas nabibiktima ng mga loan shark o mapagsamantalang nagpapautang. Sa ilalim ng SSS Loan Lite, maaaring makautang ng 5,000 piso hanggang 20,000 piso, may repayment terms mula 15 hanggang 70 araw at may interest rate na 8% kada taon kasama ang service charge. Fully digital din ang proseso ng aplikasyon at direktang idedeposito ang loan sa Union Bank account o My SSS card ng miyembro. Target ng programa na umabot sa 40 bilyong piso ang loan portfolio sa loob ng 2 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpaalala ang Department of Energy o DOE sa mga negosyante at mamimili na umiiral ang price freeze para sa household LPG o cooking gas at kerosene sa bayan ng Claveria sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay matapos isailalim sa State of Calamity o SOC ang munisipalidad ng Claveria dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Nando. Ayon sa DOE, ang price control ay ipinatutupad upang maiwasan ang kaguluhan na dulot ng overpricing sa mga basic at prime commodity. Umiiral ang price freeze para sa household LPG at kerosene mula Setyembre 24 hanggang Oktubre 8
Sa panahon ng price freeze, maaaring magpatupad ng price rollback pero ipinagbabawal naman ang price increase o pagtataas sa presyo sa loob ng 15-day period. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-29 ng Setyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 26 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 8 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 17 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 49 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 11 sentimo. Nasa 68 piso at 11 na sentimo ang euro, 41 piso at 81 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 53 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Maharap muli sa spotlight ang Pilipinas kung saan napili ang bansa bilang host ng 2029 FIVB Women's Volleyball World Championship. Sa pangunguna ni Federation President Fabio Azevedo, inanunsyo ito ng FIVB nitong linggo sa huling araw ng pag-host ng bansa sa 2025 Men's World Championship na ginanap sa Mall of Asia Arena. Ito ang unang pagkakataon na gaganapin ang Women's World Championship sa Pilipinas at mamarkahan ang ikalawang beses sa huling 3 edisyon na ginanap ang torneo sa Timog Silangang Asya. Naging host ang Thailand noong 2025 edition habang ang Estados Unidos at Canada ang magiging co-host sa 2027 tournament. Bago ang finals matchup sa pagitan ng Italy at Bulgaria, ibinunyag ni legendary Brazilian volleyball player Leila Barros na ang Women's Volleyball World Championship 2029 ay gaganapin dito sa bansa. Dahil sa pagiging host, magkakaroon ng oportunidad ang Alas Pilipinas Women's Team na makapagbakbakan sa unang pagkakataon sa mga magagaling na koponan sa buong mundo. Ang bansang Italy ang kasalukuyang reigning champion pagkaraan talunin ang Turkey sa finals nito lang nakalipas na ilang linggo sa pangunguna ni na stars Paula Egonu, Miriam Silya at Ekaterina Antropova. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Napanatili ng Gilas Pilipinas Girls ang kanilang pwesto sa FIBA Women's Asia Under-16 Division A. Ito ay matapos ang kanilang pagtatapos sa ika-6 na pwesto sa 2025 edition ng Under-16 Women's Asia Cup. Sasabak ang Nationals sa pamumuno ni Head Coach Julie Amos sa 2027 edition sa kaparehong dibisyon. Nagtapos ang Gilas ng may isang panalo sa loob ng 5 laro kung saan ang 15 taong gulang na si Tiffany Reyes ang nakapagbigay ng panalo sa isang buzzer beater para i-celebrate ang kanyang kaarawan kontra South Korea. Pagkatapos nito, ang number 6 Philippines kasama ang number 5 ranked Chinese Taipei at number 7 South Korea ay naiwasan ang relegation kung saan naiwan ang 0-4 Syria ang nasa huling pwesto sa Division A na mailipat sa Division B. Samantala, ang 5-0 India na lumbas na top squad sa Division B ay nakuha ang pwesto sa 2027 Asia Cup Division A. Lumabas naman na top squad ang Australia sa Asia Cup Division A ngayong taon pagkarang mapalanunan lahat ng kanilang 5 asignatura. Ang New Zealand naman ang number 2, Japan sa ikatlong pwesto habang ang China ay nakuha ang 4th place. Ang mga nasabing koponan ay nakuha ng ticket para sa 2027 Under-16 Women's Asia Cup pagkatapos ang kanilang top 4 finishes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang Barangay Ginebra sa PBA Season 50 Philippine Cup kahit na wala sa kanilang koponan ang ilang susing players. Habang ginagawan pa ng paraan ng Gin Kings ang pag-alis ni na LA Tenorio at Jamie Malonzo, panandalian ding hindi makakapaglaro si big man Japeth Aguilar na kasalukuyan nagpapagaling pagkatapos operahan ang kanyang kaliwang daliri. Kahit may mga pagmabago, nananatiling optimistiko si Barangay Ginebra Head Coach Tim Cone. Sinabi ni Cone na malaki na ang gagampanan ni Stephen Holt sa kanyang ikalawang season sa Gin Kings. Ayon naman kay Scotty Thompson, nararamdaman na ng koponan ang pagkawala ni Malonzo kahit hindi pa nagsisimula ang golden season ng PBA. Naniniwala naman si Thompson na si Jeremiah Gray ang isa sa mga player na pwedeng punan ang mga nawawalang players. Umaasa naman ang 7-time PBA champion na mananatiling malusog ang koponan sa susunod na season. Nakuha ng Ginebra si big man Norbert Torres na pwedeng punan ang posisyon ni Aguilar. Andyan din si rookie Sonny Estill na naging PBA Season 50 Draft Combine Most Valuable Player. Pinagpaliban ni Aguilar ang kanyang operasyon pagkatapos ang kanyang paglalaro sa Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog si Jaden Lasso ng 13 sa kanyang kabuuang 15 puntos sa 4th quarter para akayin ang Ateneo de Manila University lagpas sa Adamson University 77-58 para sa ikatlong magkakasunod na panalo ng koponan sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Mula sa 15 puntos, nakapasok ng 3 triples si Lazo kasama pa ang 2 assist habang si Nigerian center Divine Adili ay nagtapos ng may 16 na puntos at 6 na rebounds. Nasayang naman ang game high 23 puntos ni Matt Erolon na nakapasok ng 7 3-pointers. Siya lang ang tanging Falcon na nakagawa ng double digits. Dahil sa panalo, naging 3-0 na ang record ng Ateneo habang bumagsak sa 1-2 ang Adamson. Sa isa pang laban, nakakuha din ng panalo ang University of the Philippines pagkaraan ang 92-75 panalo laban sa University of the East at ang nanguna para sa Fighting Maroons ay ang dating Red Warrior na si Ray Remogat. Nakalikom si Remogat ng halos triple-double kung saan nagtapos ito ng may 21 puntos, 11 assist at 7 rebounds para tulungan ng UP na kunin ang kanilang unang panalo ngayong season.
Bukod kay Remogat, nagdagdag ng double-doubles sina Francis Nyoruca at Jalen Stevens na may 14 na puntos at 10 rebounds bawat isa, habang nagambag si Gani Stevens ng 11 puntos. Pinangunahan naman ni Precious Momoe ang UE na nakagawa ng sarili niyang double-double na may 18 puntos at 10 rebounds, habang nakascore si Welio Lingolingo ng 18 puntos. Nagtapos naman na may 15 at 10 puntos sina John Abate at John Jimenez ayon sa pagkakasunod para sa UE. Dahil sa panalo, napaganda ng UP ang kanilang record sa 1-2 habang lagapak ang UE sa 0-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pagkatapos matalo kay Lulusan sa semifinals ng Jingshan Tennis Open, sasabak naman si Filipino tennis star Alex Ayala sa isa na namang World Tennis Association o WTA 125 tournament na ngayon sa Suzhou Open o Suzhou Open, WTA 125 sa Suzhou, China na magsisimula ngayong Lunes. Pumasok si Ayala sa torneo bilang 4th seed at sinamahan ang ilan sa mga top players ng buong mundo. Bukod kay WTA number 58 na si Ayala, kasama din sa torneo si WTA number 35 Iva Jovic ng Estados Unidos, number 44 Tatiana Maria ng Germany, number 57 Suzanne Lamens ng the Netherlands, number 63 Yulia Putintseva ng Kazakhstan, number 70 Victoria Golubik ng Switzerland at WTA number 73 Lucia Bronzetti ng Italy. Kasama din sa torneo si Sun at Katie Volinets ng Amerika na nakalaban ni Ayala sa opening round ng Miami Open. Bubuksan naman ng 20 anyos na si Ayala ang kanyang kampanya sa Suzhou 125 Open kontra Katarzyna Kawa ng Poland sa round of 32. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naging usap-usapan ang pag-deactivate ni Shuvi Etrata ng kanyang ex o dating Twitter account matapos mag-viral ang dalawang lumang video niya. Ang unang video kasi ay ang kanyang pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ang ikalawa naman ay ang jojowain o totropahin vlog kung saan sinabi niyang iyo itong si Vice Ganda. Ang viral na video ay iniugnay sa naging hugot nga nitong si Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime. Sa naturang episode, sinabi ni Vice na ginagamit lang siya ng ibang tao na nagpapanggap na idol siya, pero binabash naman siya sa social media. Dahil dito marami ang nagtag kay Shuvi at inakala nilang siya ang pinapatamaan ng naturang It's Showtime host. Samantala, dahil nga muling nag-viral ang isang lumang video ni Shuvi kung saan nagpahayag ito ng simpatya para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, to the rescue naman ang GMA top executive na si Annette Gozon Valdez sa kanya. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang handa siyang suportahan ang sinamang artista o kaibigan na inuulan ng kritisismo. Inilinaw rin niya na hindi die-hard supporter itong si Shuvi ng sinumang politiko. Giit niya, ang pagpapahayag ni Shuvi ay personal lamang niyang obserbasyon, katulad ng nakita niyang positibong epekto ng kampanya kontra droga sa kanilang lugar. Pinunto rin ni Gozon Valdez na dapat respetuhin ang opinyon ni Shuvi tulad ng pagrespeto sa naging paninindigan niya laban sa ABS-CBN shutdown. Sa halip na mag-away, mas maganda raw na magkaisa at magtulungan para labanan ang korupsyon. Bilang pagpapakita ng suporta, personal na binisita ng GMA top executive itong si Shuvi sa set ng pelikulang Huwag Kang Titingin. Sa kabilang banda, humingi naman ng paumanhin itong Pinoy Big Brother housemate sa kanyang TikTok live video. Paliwanag niya bilang isang empath na antig lang siya sa sitwasyon ng dating Pangulo dahil malaki raw ang naging tulong nito sa pagbawas ng illegal na droga sa kanilang lugar. Gayunpaman, nangako siyang iiwas na muna sa mga isyong politikal dahil alam niyang nakakabahagi ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinunyag ng aktres na si Alexa Miro ang rason kung bakit inilihin nila ni Representative Sandro Marcos ang kanilang 5 taong relasyon. Ayon kay Alexa, ang desisyong ito ay para sa kaligtasan at pag-iingat dahil ang pamilya ni Sandro ay ang unang pamilya o ang first family. Naniniwala siyang mas mainam ito para sa lahat dahil mayroong mas malaking plano o grand scheme of things na hindi nila lubos na naiintindihan kamakailan, kasi nag-live si Alexa sa TikTok at doon niya inilahad ang tungkol sa kanilang relasyon ng kongresista at anak ng Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi niyang nasaktan siya sa mga huling kaganapan na siyang nagtulak sa kanya na magsalita na. Inamin rin niyang baka hindi lang siya nakapag-isip ng maayos noong oras na yon dahil sa damdamin, pero pinatawad niya ang sarili. Mariin niyang itinanggi na ginamit niya ang sitwasyon para sa publicity. Dagdag pa ni Alexa, nung una ay pangarap niyang ipagmalaki siya ng kanyang nobyo. Ngunit nang ipaliwanag ni Sandro ang rason,
naintindihan at tinanggap niya ito. Sa ngayon, sinabi niyang hindi pa sila nagkakausap ng kongresista dahil abala ito sa kanyang trabaho, pero masaya pa rin siya para dito. Bagamat hindi sigurado kung may posibilidad pang pagbabalikan, sinabi ni Alex na palagi siya magkakaroon ng puwang o pagmamahal para kay Sandro Marcos. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.